Hi everyone, this is Stacey and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, ipapakita ko sa inyo kung papaano ko inaayos yung mga succulents na nagkakaroon ng mushy leaves and rot. Kasi 1 week umulan last week, so 7 days na dire-diretso. So, this week naman, umaraw siya. Kaya lang, syempre yung ating mga succulent, marami siyang nainom na water. So, hindi nila nakayanan hanggat may moisture dun sa soil, iinom at iinom sila. And hanggang sa magmushy leaves kasi nga, too much water na yung nakukuha nila. So, eto yung ating Echeveria polbensis na malaki na flex ko sa inyo before. So, ayan, ganyan ako magtanggal ng mushy leaves. And then, yung stem niya medyo may color black, and I guess para maiwasan natin na magkaroon siya ng pest, so we have to put a generous amount of alcohol para ma-disinfect din siya. And on top of this rock, we have the super palm. So yung super palm nagkaroon ng black spot, I guess magkakaroon siya ng fungus or it is fungus. So tinanggal ko na yung mga leaves na mayroong black spot. So, ayan sila. We don't have to worry kasi naman madali naman silang tubuan ng baby yung stem ng super palm para lang kasi silang purple delight. So, parehas ang super palm at saka purple delight. Pareho ang care tips na binibigay ko sa kanila. So, ayan, hanggang ilalim, meron mga mushy leaves. So, I guess magbibigay ito ng baby kasi meron ako nakikitang mga umuusbong dun sa stem niya. So, all I have to do is remove all the leaves na merong black spot. Kahit hindi pa siya malambot, i-remove ko na. So, para hindi na rin mahawa yung ibang leaves na healthy. So, ayan yung ating super balm. Ito ay freebie ni Miss Hazel ng Dusosan Cactolens. So, ayan. And then, after kung ma-remove lahat na may black spot and mushy leaves, I will put a generous amount of isopropyl alcohol na 70%. So, we have to put alcohol to prevent na magkaroon pa siya ng pest. Kasi pag merong mga mushy leaves, diba, mamasa-masa nga siya. So, parang nagtutubig siya. So, ang kasunod na nun, possible na magka-fungus siya and magkaroon ng mealybugs kasi nakakakuha sila ng dew doon sa mga water na lumalabas sa leaf. So, this one, ito, meron siyang mga black leaves na nag-rot. So, madali lang naman tanggalin. And then, yung ating madiba is merong mushy leaves din sa ilalim. So, mabilis ko lang din natanggal. And this one is our Echeveria hybrid of Lawi and Ariel. So, ito yung dating red na red in color. So, ngayon, hindi ko na siya masyado piniflex kasi nawala yung stress color niya because of rain. So, hindi ibig sabihin malamig na yung weather natin ngayon kasi bare months na is gaganda na lahat yung color nila. Depende pa din. Kung malamig ang weather and walang rain, it will give us a very beautiful stress color. But, kapag malamig and nagre-rain, ang kalaban natin is fungus and mga pests na pumupunta sa ating mga succulent kasi nga nagkakaroon sila ng mushy leaves. So, less dry leaves but more on mushy leaves kasi nga umuulan and then mataas ang humidity kasi malamig and then yung binibigay pang morning dew every morning. So, talagang too much moisture na nakukuha ng mga succulents ko dito sa veranda area. So, yan, ganyan talaga. So, sabi ko nga sa inyo, yung garden ko is not perfect. I might be showing you or flexing you how stressed the color is and how beautiful they are. But some are struggling to survive kasi because of too much water that they are getting from the rain. So, minsan, kala mo muulan, stress in color sila. So, ang ganda-ganda nila, chubby. Pero after ilang days, dun palang lalabas yung casualty na nangyayari sa kanila.
So eventually it will produce mushy leaves, and then if you don't remove the mushy leaves, it will be infected by pest or fungus. But I guess this Echeveria, which is a hybrid of Lawi and Ariel, can survive kasi yung stem naman niya is not talaga rotten or black in color. But I can see white thing there, so I think it's mealybugs, so I have to spray alcohol as para mamatay yung mga mealybugs na nandun. So we have just to put generous amount of 70% isopropyl alcohol ang gamit ko to kill all the bacteria, pests, especially the mealybug. So, ayan. Kung nakikita niyo naman yung white yun, parang nagsisimula na siya magka-mealybugs. So, let's put alcohol, generous amount. Para sure na patay lahat yung bacteria and pests or mealybugs. So, nakakasad pero I'm happy kasi nakita ko ng maaga. So, nagawan ko ng solution and na-treat ko sila. So, hopefully, makasurvive sila. So, yun. Tapos, ito naman yung ating Echeveria Marble Gold. So, meron ako nakitang mushy leaves and dried leaves. So, upon checking naman yung stem niya, it's clean. There's no mealybugs, no black spot on the stem. So, I guess okay naman siya. On the other side ng Echeveria Marble Gold, meron akong nakitang natanggal na leaves, and then when I pluck it, nag-produce siya ng baby. So, let's just leave this leaf as a leaf propagation dito sa pot niya. So, may roots na rin, and eventually, hintayin na lang natin na kumapit yung roots sa soy mixture. So, this one, another Echeveria na nakitaan ko ng mushy or black leaves. So, let's see yung stem niya. So far, medyo black and mayroong parang white ting, pero matigas yung stem niya nung chinek ko. So, all I have to do is put a generous amount of alcohol lang din. And ito yung ating Echeveria Black Prince. Sa experience ko, masasabi ko na ang Black Prince is maselan dito sa lowland. Dito sa aming area, specifically Silang Cavite, kasi palagi siyang nagkakaroon ng fungus. Last time, meron na rin to, kaya medyo hindi na perfect yung rosette niya. And now, meron na naman siya. Hindi nga siya nagmamashi leaf, pero nagkakaroon siya ng black spot. So, whenever I see a black spot on the leaves of the Black Prince, I always remove it kahit hindi pa siya malambot or hindi pa siya madaling matanggal. I really remove it kasi nagsisimula yung kumalat. So, if I won't remove it, magsispread siya sa other leaves, and eventually mauubos ang leaves hanggang mamatay na tong Black Prince natin. Ito yung isa sa pinaka nagpasad sa akin, which is yung ating gypsy na naka-flex ko lang sa inyo, na sabi ko nga na wag sana mausog. Ito yung super colorful pink purple na hindi ko mai-describe yung color ng pagkaslas niya kasi napakaganda. But unfortunately, we have this casualty na nagmashi siya. Kung titignan nyo, yung soy mixture niya is very dry. But, nagmashi siya. So, I guess, ininom niya lahat yung moisture na nando sa soy mixture niya. Kaya, nagkaganyan. So, nung video ko naman siya, nung finlex ko siya, how stressed this succulent is, wala naman ako nakitang so nagulat na ako nung chinek ko siya ngayon, ganyan na siya. So,
happy pa rin ako or I don't lose hope na hindi to makakasurvive. I think makakasurvive to kasi we were able to save some leaf for leaf propagation, and in the middle part na to is maraming babies na tumubo dun sa stem. So kinat ko lang or inilis ko lang talaga lahat ng mushy stem, and then kinalag ko yung mga healthy leaves na naiwan. So I will try to check also the soil mixture kung okay o baka may pest kaya nagkaganito. So, nung chinek ko naman siya, okay naman, wala naman ants or anything. So, yung babies na nandyan sa mga stem, hindi ko na rin in-uproot kasi well-rooted naman siya. So, I just put a generous amount of alcohol again, and then I recover yung mga rosette na pwede pa. So, sinagad ko yung pagkat na mga bulok or mushy stem. And then, I put here also back yung mga leaves na pwede nating i-leaf propagate. So, there's still hope na this gypsy can survive. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you in my next video. Bye. God bless us all. Bye.